Magandang umaga po sa atin lahat at kumusta po kayo ang aking mga kawan na taga-sunod? Kumusta po kayo? Oh, at ang buong kapatiran, kumusta po? No? At buhay po ba ang Diyos? Pagod po ba kayo o nag-enjoy kayo sa kasasayaw? Nag-enjoy. Ano po, at sa araw po na ito ay napakaganda at sinag na ang araw, napakainit. Subalit tayo po ay masaya. Masaya po ba kayo? Amen po. At maraming salamat po kay kapatid na Lando sa pagbibigay niya ng kanyang schedule sa akin sapagkat ako ay nakipagpalit sa kanya. Maraming salamat sa iyo, kapatid. At sa araw po na ito ay binabati ko po saan po si Tita Beth kung po pinahihintulutan po kaming bumati sa mga ating kapatid sa Florida, si Tita Pat, Tita Eva, si Julian sa Japan, pinamumunuan ni kapatid na Feli at sila yung Tita Au, saka Tito Dante at sa ibang panig po ng daigdig. Sa araw po na ito ay ang ating, kung tutuusin po wala akong tema. Ang tema ko ay kahit ano nang pumasok sa aking kaisipan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Habang pumupunta po ako rito at wala akong, nag-iisa po akong nagdadrive, pumapasok po ang paghahanda. Pag sinabi mong paghahanda, hindi po yung handa na party, kundi yung preparation po ng kung paano ang paghahanda ng ating mga sarili sa ating buhay. So, sa mga ating buhay panglupa, ang paghahanda po ay maraming gawa. Yun po ay lalo na pag ang pinaghahandaan ay isang kasalan, isang birthday, may mga dibu, no? Mga malalaking mga okasyon. Pinaghahandaan po ilang buwan pa lamang naghahanda na po tayo. Amen po ba yun? Subalit minsan po ang halimbawa naman ay ang paghahanda ng ating tahanan sa kahit anong oras. Ang ibig sabihin po ay dapat ay lagi natin nililinis at hinahanda ang ating tahanan upang sa ganon ang isang bisita na kung minsan ay bigla-biglang dumarating, ay hindi na po tayo nag-aaksaya pa ng bilis-bilisan na pagliligpit. Amen po ba yun? Nangyari na po ba sa inyo noon na relax kayo sa iyong mga panonood ng TV, tapos biglang may kakatok, may bisita kayo, bigla na lang lahat ng kalat, kukunin niyo yung ganon, bilis-bilisan, tatago? Nangyari na po ba kasi sa inyo yon? Kaya po ay kailangan po ang tahanan ay lagi pong nakahanda sa mga darating nating bisita. Ito naman po ay hinahambing sa ating buhay pananampalataya. Ang paghahanda ng ating kaluluwa, ang paghahanda ng ating puso upang ang banal na Espiritu ay makapasok sa ating puso. Sapagkat yun ay gumagabay sa atin. Ang Panginoon po ay atin nakilala, natanggap, subalit paano po ba ang paghahanda upang ibigay niya sa atin ang kanyang Espiritu upang magabayan po tayo, una kung maisabuhay ang kanyang mga salita at ng mga gawa na kalugod-lugod sa kanya. Yun po ang ating tema sa araw na ito. Paano po ba tayo maghanda? Kung tutuusin po ng mga ginagawa na po natin dito ay ang isa na po sa pamamaraan ng paghahanda. Kinikilala po natin ang Panginoon, tinatanggap po natin siya kahit hindi po natin siya kilala, ay hindi natin nakikita, hindi po natin siya nakakausap ng personal. Subalit ang ating pananampalataya ay sinasabi niya sa atin, kilala mo ko. Amen po ba yun? So ito po ang ating tema kung paano po natin inahahanda ang ating mga sarili upang tayo ay bisitahin ng biglaan ng ating Panginoon, ay hindi tayo kakapakapa o hindi tayo nagmamadaling
lilinis. Kaya ang ating puso linisin natin araw-araw. Regular na po tayo maglilinis. Kung may galit tayo sa kapwa, makipagbati. Kung may nakagawa sa atin, patawarin natin. Araw-araw, regular po yun na naglilinis para hindi po tayo mabibigla. So, ayun po ang ating tema ngayon. Gusto ko po sanang tumawag ng isa sa aking mga tigasunod na nag-a-attend sa aming vigil. Hindi ko po sila masyadong kilala sa pangalan, pero sino yung mag-volunteer? Muli po, magandang umaga sa katanghalian ito sa mga alagad, sa CAPS, sa choir at sa pasyenteng mga tagasunod. Napakaganda po ng tema ng ating kapatid na Josie, ang paghahanda. Walang hanggang papuri at pasasalamat po sa Ama, ang tanging maiaalay ko po muli ngayon sa Kanya, sapagkat muli niya po akong tinawag sa dakong ito upang muling makinig at madama ko po ang Diyos na buhay sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching na ginagamit ng Banal na Espiritu, na kung ano nga po ang temang ibinahagi ng mahal na kapatid na Josie, ay iyan po ang nangyayari sa akin ngayon. Sapagkat ilang araw na po akong minimensahihan ng Banal na Espiritu na hindi ko po alam kung ano ang at hindi ko po alam batid ko ano ang kaloob niya. Subalit, ang sabi niya nga po sa akin, 3 beses na po niyang sinasabi na maghanda nga raw po ako sapagkat meron daw po siyang ipagkakaloob sa akin na isang gampanin bilang anak niya. Kaya po, sabi ko po sa mahal na Apo, kung ano po ang kaloob ng Ama, yun po ang aking sagot sa Kanya. Sapagkat palagi niya po sa akin itinuturan, handa ka na ba? Sabi ko, bahala po ang Ama ko ano po talaga ang kaloob niya. Subalit, napakapalad ko po at kagabi po ay muli namin siyang nakasama sa aming pagbibigil. Muli po niyang sinabi sa akin iyon. Kaya sabi ko, Ama, ikaw na po ang bahala ko, ano yung po ang balak mo sa aking ipatupad sapagkat hindi po bilang tao ang nagsasalita sa akin, kundi ang Banal na Espiritu na ginagamit mo bilang katauhan. Kaya, noon po talagang hindi po ako makasagot dahil sabi nga po, hindi basta-basta ang pagtanggap sa ibinibigay sa atin ng Banal na Espiritu. Subalit hanggang pagdating po ng gabi ay pinagninilay-nilay niya po ako habang ako'y natutulog sapagkat ang sabi niya nga po, hindi naman daw po niya ibibigay sa atin ang gampaning ito kung hindi natin makakaya sapagkat hindi naman daw po pala tayo ang gaganap kundi siya. Gagamitin lang po niya tayo bilang anak niya. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Ama. Hindi ko pa po nakakamtan ang pinaghahanda sa akin ng Panginoon, subalit inaangkin ko na po iyon na isang araw ay ipagkakaloob niya rin po sa akin sapagkat nananalig at nagtitiwala po ako sa mga salita niyang walang pagkabula na basta't tapat ka lang, maghintay ka lang, ang iyong minimithi ay ipagkakaloob sa iyo. Sapagkat nung unang pong ang minimithi ko lang po talaga na sa araw-araw ng aking pamumuhay ay makatungo dito sa pamamagitan ng Banal na Espiritu upang makinig lang po ng mga banal na salita niya at aral. Sabi nga po ng mga alagad, hindi daw po pala dapat na tayo'y nakaupo lang sa ating mga upuan, kundi ipagsigawan po natin kung ano ang ibinabahagi sa atin ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating pakikinig at pagsasabuhay ng mga salita niya at ang mga hiwagang ipinagkakaloob niya sa atin. Kaya po, yun po ay unti-unti ko pong namimithi na sana po ay aking magampanan at maisabuhay.
Talaga pong napakabuti po ng Panginoon. Ang lahat po ng aking hinaing at daing sa Kanya ay unti-unti na po niyang ipinagkakaloob sa akin. Kaya po walang hanggang papurit, pasasalamat po sa Ama at sa mahal na Apo Kunching na ginagamit ng banal na Espiritu, na siya po ang nagbibigay sa akin ng lubusan ng kalakasan at lubusang malalim na pananalig para sa Kanya, upang wag na po akong mawalay sa Kanyang landasin at mataha ko ang landas ng matuwid patungo sa Kanyang kaharian. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Ngayon po, ang banal na Espiritu ay hindi natin nakikita. Ibig niya ibigay sa atin kung ano ating minimithi. Subalit hindi po niya maibigay. Sa Espiritu nga po siya. Wala siyang buto, wala siyang katawan. Subalit gumagamit po siya ng tao. Minsan po ang ginagamit ng tao ay kung sino pa yung pinakamalapit sa iyo. Gaya po ng ating kapatid, kanyang asawa. Asawa ba? At hindi pala. Meron na tapos, malay mo, no? At yun po ay atin laging papakinggan kung ano po ang binubulong sa atin. Minsan po kasi binubulong lang yan eh. Tapos mamaya makikita mo, ito pala yung tao na magbibigay at magsasalita sa akin. Pero higit sa lahat, ang ating mahal na Apo Kunching, siyang ginagamit ng banal na Espiritu na ang lahat ng kanyang mga sinasabi o kanyang tinuturan sa atin, ay yun po ay kung minsan, ako yun para sa akin yun parang nagaganon natin, di ba? Yun po ay nadadama natin sa pamagitan ng kanyang mga mensahe. So hindi po natatapos ang ating pagbabahagi o hindi po natatapos ang ating pagpapacilitator kung hindi po natin tatawagin ang ating kapatid na Mirna. Salamat po, Ama. Narito pong muli ako sa iyong banal na harapan. Laging handa, lagi pong naghihintay, laging umaasam at laging umaasa na patuloy mo pong pagtiwalaan na maging bahagi po ako ng gawain mo sa pang-araw-araw. Kaya po sa tuwin, Ama, ang samot dalangin ko po sa kaloob mong ito, ang kalooban mo po ang maghari at hindi ang saganang kagustuhan ko bilang anak mo. Maraming salamat po, Ama. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa bawat araw po, napakaganda po ng temang binibigay ng Ama. Ano po? Paghahanda. Gaya po nung nasambit ko sa bawat araw, kung papalarin at luluobin ng Amang ako'y matawag, hindi ko masambit sa labi kung, nabigla ako. Hindi na po ako nabibigla sapagkat batid po ng Ama na sa bawat araw, ako'y naghahanda. Nihahanda ko po ang sarili ko doon sa kaukulang kung ako'y muli niyang pagkatiwala at tawagin, handa po ako. Kung paano po yung tinura ng ating mahal na facilitator na si Tita Josie Tulfo, binigay niyang halimbawa kung paano tayo inihahanda ng Panginoon sa pamamagitan naman ng katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Sa bawat araw sa kalooban ng Diyos ay inihahanda niya ang ating mga sarili sa pamamagitan ng paghahayag niya ng salita ng Diyos. Amen po ba? Na kung saan sa paghahanda sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kataon ay naihahanda natin ang sarili natin kung paano tayo makapagbabalik ng marapat para sa Diyos. Kaya bumuli ang awiting itong napili ko ay iniaangkop ko pong muli sa tema na kung paano nga ba ako makapaghahanda para sa Panginoon, para sa kaluwalhatian. Siguro po kung ano yung meron akong kakayanan, maibigay, maialay ko po sa Kanya. Ano po? Hindi man everything I own ay maialay ko sa Kanya, yun man lang pagsusumikap, pagsusumakit na maging mabuting anak niya, at hindi man tuwirang lahat ng kalooban at gusto niya ay matupad ko, unti-unti ay magampanan sa kanyang kagustuhan. Amen po ba? Kaya po mga minamahal ko mga kapatid, muli tinawag po ako ng Ama upang umawit, kaya hindi ko na po pakahahabaan ang aking pagbabahagi marahil sa kaunting mga salitang sinambit ko ay
nakapagdulot po ng inspirasyon sa bawat isa. At tuwing nakahilingan, naway wag pong pagsawaan ang sino mang nag-aalay ng awitin. Ano po? Sapagkat sa pamamagitan ng awitin, siguro ito po yung kaloob na dito sa pamamagitan nito'y maipahayag ko yung aking damdamin. Amen po ba? Namnamin po natin, everything I own, maialay ko yung ano meron ako sa Panginoon. Kasabihan nga po, ang lumalakad raw po ng marahan kung matinik ay mababaw. Kaya sabi ko po, marahan lang po. Para po sa atin. You sheltered me from harm, kept me warm, kept me warm. You gave my life to me, set me free, set me free. The finest years I ever knew were all the years I had with you, and I would give everything I own, and I give up my life, my heart, my home, and I would give everything I own just to have you back again. You taught me how to love, what it's all, what it's all. You never said too much, but still you showed the way, and I knew from watching you nobody else could ever knew the part of me that I can't let go, and I would give everything I own, and I give up my life, my heart, my home, and I would give everything I own just to have you back again. It's there someone you know, you're loving them so, but they're just taking for granted. You may lose them one day, someone takes them away, and they don't hear the words you long to say, and I would give everything I own, give up my life, my heart, my home, and I would give everything I own just to have you back again. It's there someone you know, you're loving them so, but taking them all for granted. Someone takes them away, you may lose them one day, and they don't hear the words you long to say, and I would give everything I own, and I give up my life, my heart, my home, and I would give everything I own just to have you back again.
just to have you back again, just to have you, Lord, once again, just to have you back again. Salamat po, Ama. Thank you, Lord. Maraming salamat po kapatid sa napakagandang awitin. Ang ibig pa sabihin yun kaya ay, kaya ba yan natin kayang i-give up lahat para lang mahalin muli natin siya? Sino po ba ang gustong mawala lahat ng everything o lahat ba yung mawala ang lahat ng lahat sa iyo para lang mahalin mo ang Panginoon at nang mahalin ka naman? Hindi naman niya sinasabi na kayo ay maging i-give up nyo ng lahat-lahat na hindi na tayo kakain. Amen po ba yun? Ang sabi po niya, i-give up nyo yung mga hindi kalugod-lugod sa akin. At ako naman, parang kayo naman ay mabigyan ng pagmamahal unconditionally. So yun po ang sinasabi, paghahanda ng ating mga sarili upang makamit natin ang unconditional love ng ating Panginoon. So sa susunod po ng atin magbabahagi ay isa rin sa aking mga kawan na ating kapatid na si kapatid na Marie. Salamat po kapatid. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po ako mag-share, gusto ko lang po kayong pasalamatang lahat ngayon tagasunod, pasyente, alagad at CAPS. Saka pakikiisa nyo sa panawagan ko tuwing magbebendisyon. Marami pong salamat at araw kahapon po, naging maayos ang lahat. Saka, kaya purihin natin ang ating Panginoon. Salamat po sa inyong lahat. Napakaganda po ng tema ng ating kapatid, paghahanda. Nung dating buhay ko po, nung hindi ko pakilala ang banal na espiritu, isa lang po ang alam kong paghahanda. Pag may bisita ka, pag may inimbitahan ka, o may pupuntahan ka, kailangan ihanda mo sarili mo. Kung may bisita ka naman, pupunta sa inyong tahanan, ihanda mo ang iyong tahanan upang presentable naman sa inimbitahan mo. Amen po ba? At kung may pupuntahan ka naman, kailangan mag-ayos ka upang presentable ka rin sa kausap mo, depende sa klase ng pag-uusap o meeting, kung anong isusuot mo. Yun po ay sa dating buhay. Doon lang po umiikot ang aking pananaw sa paghahanda. Subalit, purihin ang ating Panginoon, di po ba pag naghahanda tayo, may katuwang tayo. Minsan, nagpapatulong pa tayo magpalinis ng bahay, magpaayos ng muka, magpaayos sa ating sarili. Amen po ba? Pero ngayon po, nakilala na natin ang banal na espiritu, yun po pala ang higit natin dapat paghandaan ang ating kaluluwa. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At dito po sa paghahanda nato, kakaiba po sapagkat may katuwang din po tayo. Amen po? Sapagkat ang katuwang natin sa paghahanda upang maging maayos ang paghahanda natin ng ating kaluluwa ay ang ating mahal na Apo Kunching. Amen po ba doon? Sapagkat dahil po sa ating Apo Kunching na tuwiran tumanggap sa banal na espiritu upang ibigay sa atin ang marapat, upang mapaghandaan natin sa bawat araw na tayo nabubuhay, kung paano nga natin gugugulin ang bawat araw natin, kung paano natin ihahanda ito para sa pagdating ng takda ng ating buhay na tatakdanan na tayo babawian, nakahanda na po tayo. Hindi na tayo hihingi ng saklolo na ipanalangin tayo upang tayo ay makarating sa Ama. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po mga kapatid, napakalaking sa akin pong sarili, mula ulo hanggang talampakan ng aking pasasalamat sa ating mahal na Apo Kunching. Bagamat nakarating ako sa dakong ito sa pamagitan ng karamdaman, subalit yun po pala ang magbibigay sa akin ng kagalakan, ang pagpunta ko dito sa pamagitan ng karamdaman. Sapagkat kung hindi ako nagkaroon ng karamdaman, hindi ko masusumpungan ang dakong ito at hindi ko makikilala ang banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Kaya po, sa bawat araw na aking pamamalagi sa dakong ito, sa pamamagitan ng mensahe na iniluluwal ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, unti-unti po, hinahanda ko, naiyahanda ko ang aking sarili sapagkat yung mga mali ko palang ginagawa nun, naiaayos po niya. At sa pamamagitan ng pag-aayos niya, tumatalima po ako. Ibig sabihin po, pag tumanggap ka, kailangan may kasama pong gawa. Amen po ba yon? Sapagkat kung tatanggap ka lang walang gawa, baliwala din po iyon. Amen po? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos.
Kaya po, purihin at dakilain ng ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Napakalaking blessing po na binigay para sa ating lahat sapagkat tuwiran nga po tayong lahat, kung wala siya, hindi tayo makakapaghanda ng ating kaluluwa. Na iyon po pala ang pinaka-importanting dapat nating paghandaan sapagkat ang buhay natin ay pahiram lamang. Walang bata, walang matanda, kung kailan ang takda, yun ang para sa atin. Amen po. Na kailangan pala habang may lakas pa tayo, habang kahit wala tayong sakit, marapat po palang maghanda na tayo. Araw-araw magsulit tayo ng ating magandang gagawin o ginagawa para sa ating Panginoon. Ano po ang ibig kong sabihin, mga kapatid? Sa dating buhay po natin, siyempre may kanya-kanya tayong kataasan, may kanya-kanya tayong ugali na siyempre hindi mo naman sasabihin perpekto ka. Sa akin po bilang sa akin, siyempre, inaano ko yung aking pinag-aralan, minsan kahit saan ako makitungo, kaya kong pakibagayan kahit mahirap, mayaman o maliit man. Sapagkat nakasanayan ko po yan sa pamamagitan ng pagpapalaki sa akin ng aking magulang. Kung ani kaharap mo, kailangan lumebel ka rin sa kaharap mo. Subalit minsan, hindi mawawala yun sa tao na kahit wala na siya, mayabang pa rin. Amen po ba? At minsan, iyon po ang na-encounter natin sa ating buhay na wala na nga siya, mayabang pa, parang mayabang pa sa'yo. Siyempre, bilang pagkatao, parang sasabihin mo, bakit sino ka ba? Wala ka na nga, ganyan ka pa, mas nakakahigit ako sa'yo. Subalit, iba po pala, pag nandito ka na sa banal na espiritu, lahat po na yung kaya mong tanggapin. Kaya mong ibaba ang sarili mo na i-level mo sa Kanya kahit di naman dapat. Dahil po iyon sa ating Panginoon na ibinigay sa atin. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po mga kapatid, napakalaking pagpapala po sa atin ang dakong ito sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching sapagkat yung mga dati nating ginagawa, kung wala ang aral ng banal na espiritu, hindi natin kayang isabuhay. Sapagkat sabi nga, paano mong patatawarin ang mahirap patawarin, yung matindi ang ginawa sa iyo? Di po ba ang sakit-sakit dito sa kalooban? Subalit po pala, pag kilala mo na ang banal na espiritu, may takot ka na. Ibig sabihin po, sabi nga ng ating Panginoon, kung ikaw ay pinatawad ko, marapat magpatawad ka rin. Amen po. Kaya po sa tuwina, kung may nananakit ng aking kalooban o nakakagawa ng hindi marapat, idinudulog ko na lang po sa ating Panginoon na ang sabi ko, Panginoon, gabayan niyo po ako at patnubayan. Ayoko magkasala sa iyo. Batid mo kung ano ang kalooban ko. Pahiramin mo ako ng iyong espiritu na mapagmahal, mapag-unawa at mapagbigay upang ano man ang gagawin ng kapwa ko, maintindihan ko at makuha ko pang ibigay ang pag-ibig ko. Amen po ba yon? Salamat po sa Ama sapagkat pagka po dumudulog na ako sa Kanya ng ganyan, ibinibigay na niya po sa akin ang kapayapaan at kagalakan na napaparampong bigla ang nararamdaman kong bigat sa aking dibdib. Sapagkat dahil nga po sa mga mensahe ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, yun po, naihahanda ko po, sa araw-araw ang aking sarili. Hindi man po perpekto, subalit lahat po tayo nagsusumikap na maging mabuti para sa ating Panginoon. Sapagkat ang sabi nga po, hindi baling sa kapwa natin tao ay hindi tayo mabuti, sa Panginoon lang tayo maging mabuti, walang bali ang tao. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po mga kapatid, huwag lang natin paghandaan ay ang ating sariling panlupa, mga pagkain, tirahan o anumang bagay na gusto nating kamtan sa ating buhay. Kundi ang pinaka-importante nating paghandaan ay ang ating kaluluwa hanggang malakas pa tayo at nakakapagsalita pa, ialay natin ang ating mga labi, ang ating mga boses, papuri sa ating Panginoon. Yun lang po at magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po, BFF. Napakaganda kasi ang bahagi mo at nawawala ako sa kaisipan. Ganun po talaga ang hindi regular na nagpupunta, no? Hindi po, aminado naman po ako. Pero okay lang naman po, di ba? Napakaganda po ang kanyang binahagi. At totoo po yun, na pagka ang ating hindi nakahanda yung ating kaluluwa, hindi po natin makakamit ang banal na espiritu na gumabay sa atin. Kaya po, ang lahat ng ating mga gagawin ay dapat nakasentro tayo sa Kanya. Kahit ano po ang mangyari. Kasi siya lamang, walang tao na makakagawa ng mga kanyang nagagawa. Kasi sapagkat sa dati kong buhay din po, kailangan lang ako ng mga tao, mga kaibigan ko pag may kailangan. Pagka wala na, wala na. Ngayon,
kailangan man nila ako hindi, wala na akong pakialam, di ba? Dati sumasama ang loob ko eh. Sabi ko, ay bakit kaya mas may gusto, yun lang nila ako kilala. Pero ngayon, tawagan ako, hindi, parehas na lang. Basta alam ko may Diyos na nasa akin. Amen po ba? At ang bahalang na espiritu na siyang gumagabay sa akin. Mayroon naman po akong tatawagin, isang kawad ko pa rin na surprise siguro siya dahil hindi ko siya nasabihan bago ko siya tinawag. At yun po ay ang aking pinakamamahal na na kapatid, si kapatid na Gloria. Hello, how are you? Magandang umaga po sa inyo lahat. Nung marinig ko po, nasa labas ako, sabi ko, sino yung facilitator? Narinig ko yung shepherd ko. Humanda na po ako na tatawagin niya ako. Kahit wala siyang pagbibigay alam sa akin na ako'y tatawagin. Napakaganda po nung ngayon, ang tema, paghahanda. Paano nga ba tayo naghahanda? Alam niyo po, sa dating buhay ko, sabi ko nga, wala nga akong pakialam. Kahit ano. Pero nung makilala ko yung Panginoon, kung paano sabi nga ni kapatid Marie, yung araw-araw mo, pilit mong inihahanda yung sarili mo, hindi ka man ganun perpekto, kasi wala naman po talaga. Pero batid ng Diyos yung pagsusumakit mo bawat araw na huwag ka namang magkasala. Di po ba? Kasi pilit mo ang inihahanda yung sarili mo kasi alam natin lahat anytime, pwede tayong isang click lang tayo ng Panginoon wala na tayong hininga. Minsan po, kasalukuyan ako naglalaba, bigla may dumating. Dumating yung yung nung isang araw nakausap ko, yung pong isinyer ko noon na medyo nakapagdala ng sakit at hirap sa aking kalooban. Nakita ko po. Ngayon, dahil siyempre ayaw ko na yung kalooban ko'y maagaw ng masamang espiritu, na magsalita ako ng masama o kaya magalit na naman ako. Nang matanaw ko, ang ginawa ko, hindi na po ako nagsalita ng basta sabi ko lang, sabi niya, ganon. Sinabayan ko na ng laba, sinabayan ko ng kusot, at saka ako na nalangin sa Panginoon. Kumbaga, kasi nga po, noong kami ay nag-vigil, sa napakagandang pagbabahagi na namin, pumapasok talaga dito yung pagpapatawad. Bagamat ang natin yung paghahanda. Angkop dito yon, yung pagpapatawad. Pumasok po kasi doon sa paghahanda at pagpapatawad. Sapagkat doon sa paghahanda natin, kasama yung pagpapatawad mo sa kapwa mo. Paano ka maghahanda sa sarili mo kung kapwa mo di mo mapatawad sa pagkakasala sa iyo? Kaya nga sabi ko, nung makita ko, talaga pong habang naglalaba ako, pinikit ko na lang mata ko, dumulog ako sa Diyos. Kasi nga ayaw kong magkasala at inihahanda ko ang sarili ko. Kasi po, kumbaga, bakit nga ba hindi mo magawang magpatawad? Ikaw rin naman nagkasala at pinatawad ka rin naman ng Panginoon. Di po ba? Kaya, angkop yung pagpapatawad roon sa paghahanda. Magkasama po talaga yan. Kailangan talaga sa paghahanda mo, kasama doon yung pagpapatawad natin na kailangan yung bukal sa ating puso. Ang pagpapatawad, totoo po, kuminsan ganun katindi yung ginawa sa'yo. Sabihin natin bilang tao, totoo naman po, umamin kayo, ako din, nagpapakatotoo sa inyo. Kuminsan yung pagpatawad, hindi naman on the spot na patawad mo yung kapwa mo Dumadaan tayo sa mayroon tayong proseso na pinagdadaanan sapagkat dinadalisay tayo ng Panginoon. Dinadalisay tayo ng Diyos. Huwag niyo sabihin na, hindi, pinatawad ko na. Nagpapatawad tayo, pero dumadaan tayo sa proseso dahil may proseso tayong dapat pagdaanan. Unang-una, katulad ko, ako po, nagninilay ako sa bawat ginagawa ko. Halimbawa, nagkasala ako, pinagninilay ako ng Diyos doon. Hindi basta, sige na nga, hindi po ganun May proseso tayong dapat pagdaanan sa ating buhay. Subalit hindi naman po ibig sabihin na, yung proseso pinagdadaanan mo, 10 taon na, hindi mo pa mapatawad yung kapwa mo. Huwag naman po ganun katagal, hindi naman po ganun ang gusto ng Panginoon. Merong mga bagay tayo na dapat natin na pag-aralan sa buhay natin. Bakit At naganap sa iyo yan. Sige, magnilay ka. Huwag kang magpatawad. Anong gusto mo? Hindi ka rin patawarin ng Panginoon? Sabi ko nga, kung paano yung nakasakit sa akin ng kalooban, hindi lang sakit ng kalooban pati sakit ng bulsa Pero, may pero yun, pero nagsusumakit ako na mapatawad ng ganap. Pero sabi ko nga, unti-unti, hinihilom ng Panginoon yung puso mo dahil tumatawag ka sa Kanya Nagmamakaawa ka sa Kanya ng Panginoon.
kung paano ako pinatawad nung kapwa ko na yun sa ginawa ko. Nawa, mapatawad ko rin itong kapwa ko. Ganon. Yung nagalit sa iyo, yung nagkasala sa iyo, dapat sasama mo sa panalangin mo. Pero nung araw, hindi ko po ginagawa yan. Nako, pag nakita ko sabi nga ni Madam Beth, to the max ang ano niya, ako naman po sa salitang tao, raratrating ko siya. Totoo po yan, ganyan po ako, sabihin na natin yung salitang kawalang hiya, yun po ang totoo, ganun po ako kawalang hiya. At hindi ko naman itinatago sapagkat yan yung katotohanan sa akin. Ngayon lang ako nabago ng paunti-unti. Maging yung pagbabago, hindi rin biglang nabago. Dahil hindi naman po magikero ang ating Panginoon. Hindi po siya ganon. Kung ikaw na anak na makasalanan, ang pagbabago ng Diyos, unti-unti rin yan. Dahil may proseso nga po tayong pagdadaanan Pag ninilayin ka niya sa buhay mo, hanggang sa unti-unti ihingi mo ng tawad, ano yung kasalanan ginawa mo, hanggang sa maisip mo ng unti-unti iyan, hanggang sa ikaw na tao, kumbaga sa naghuhukay, unti-unti kang naghuhukay, hanggang sa lumalalim ka na pala sa pananampalataya, wala kang kaalam-alam. Hanggang sa naihahanda mo yung sarili mo sa pagdating ng panawagan ng Diyos sa iyo. Tama po ba? Mahirap po kasing magyabang. Ano po? Mahirap sabihin, ako ganun. Hindi Hindi. Ito po ang katotohanan bilang tao. Diba? Kasi lahat po tayo, mayroon tayong damdamin. May damdamin tayo, marunong tayong masaktan. Marunong tayong maging masaya sa buhay natin. Marunong tayong lumuha. Marunong din tayong magbigay. Marunong din tayong magdamot. Lahat ng katangian ay nasa atin. Mabuti at masama nasa atin. Pero, dahil sa nakilala natin ng Panginoon, pinipilit natin baguhin yung mga bagay na hindi mabuti sa ating buhay. Tama po ba? Dahil wala nga pong perpektong tao. Pero nang makilala natin ang Panginoon, maging kayo, maging ako, sa ating paghahanda, ginagawa natin yung marapat. Ano yun? Yung sana, huwag magkasala sa bawat araw. Sana, mapatawad ko yung nagkasala sa akin. Dahil iyan, yung tinatawag na step by step, para magawa natin talaga yung paghahanda natin sa ating sarili. Narinig ko po yung awit ni kapatid na Mirna, napakaganda. I'll give you everything I own, give up my life, my heart, my soul. Ang mga awit po na yan, napakaganda po ng nilalaman. Sabi ko nga, kapag ako yung maawit, ninanamnam ko sa aking sarili. Ang awit na yan, kung atin pong pagninilayan, pag-aalay, pagbibigay sa ating Panginoon, na sa pamamagitan ng awit, doon natin inilalahad, ano ba yung damdamin natin? Ano ba yung nilalaman ng ating puso? Pero ang totoo, eto po, maging sa salita, maging sa awit, napakadaling sabihin. Salita, napakadaling sabihin. Pero gaano katotoo natin na nagagawa iyon? Magpakatotoo po tayong lahat. Di po ba? Ibibigay ko ang lahat sa iyo, Panginoon. Pero ang totoo, paano ka nagbigay? Yung kapwa mo nga, di mo nagawang patawarin Ganon. Sapagkat tayong tao, ganun tayo. Madali ang sabihin, pero doon sa gawa, doon po nagkakatalo yun. Madaling sabihin na mahal kita. Kung sa bibig lang yun, wala naman dito O, maaring sabihin, hanggang sa ako'y may buhay at mamatay, ikaw lang ang aking pagkana. Yung palawa, hindi mo alam, may kalaguyo pala. O, ganun yan ganyan ang buhay. Pero, ang tao na may pagkilala sa ating Panginoon, isa lang po ang aking katangian. Ano po yun? May pagsusumakit. Lahat tayo may pagsusumakit sapagkat batid natin na walang perpekto sa atin. Sino po ba ang perpekto? Wala. Maging ang ginagamit ng Diyos, wala naman pong perpekto. Kami po lahat ay ginagamit ng Diyos, antas-antas na ibinahagi sa amin. Hindi po tayo pare-pareho ng kaloob. Ano po? Katulad ko, wala po akong talino, katulad ni Madam Beth. Pero mayroong kaloob ang Diyos sa akin. Sa pamamagitan ng talino na ibinigay ng Panginoon sa akin, yun ang ginagamit niya para sa akin. At higit doon, mayroon pa siyang bonus. Ano yung bonus na yon? Binigyan niya ako ng tinig. Pagkatapos, pinaglagakan niya ako ng espiritu niya. Bagamat hindi karapat-dapat na ako'y paglagakan bilang tagapagpahayag ng mabuti niyang salita. Pero minaging dapat niya ang isang katulad kong makasalanan. Ganyan kabuti ang pag-ibig ng Diyos. Paano mo hindi maipagsisigawan ng Diyos na buhay? Paano mo hindi magagawa sa bawat araw na ikaw ay maghanda? Kayo po, sa bawat araw ng pakikinig natin dito, anong silbi nang tayo'y nakaupo? Nakikinig lang, papasok dito, lalabas dito. Ano po ang silbi nun? Namamasahe tayo araw-araw, pagdating dito, walang katuturan.
Wala, hindi po ba? Sa bawat araw, magbebendisyon ng mahal na apo, pag uwi, wala na. Balik sa dating ugali, nagmumura, nagagalit, ayaw malang magbigay ng ulam doon sa kapitbahay, wala namang ulam, ayaw bigyan, nagdadamot. Oh, ganyan po, sa maliliit na bagay, marapat nating maihanda yung ating sarili. Hindi sa malaking bagay tayo maaaring makapagbigay lang at tumulong sa kapwa natin. Ito po, noong pong ako'y bago-bago dito, mayroon po akong CD, yung pong CD ng awit no, yung CD po na kanta ko na pinamimigay ko, na nakarating po yan kung saan-saan ibang bansa na nirecord po namin ni kapatid na Alan. Isa po CD ng awit ang aming nabuo at napakadami na po talaga kung saan-saan pong bansa nakarating. Meron po akong binigyan ng isang CD na iyan na taga-salin, ano ba yun, yung tawid dagat dito sa may gawing Hagunoy na yan. Alam niyo po ba, nagte-text po sa akin yon at ang sinasabi niya na sobra siyang hinilom ng Panginoon doon sa pamamagitan ng awit. Sa pamamagitan ng awit na yon, na-touch ang puso niya, ang kanyang damdamin ay unti-unti na iba hanggang siya po ay sa namatay. Binawian ng buhay. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng awit na yon, nagamit ng Diyos ng kanyang espiritu yung aming awit na ginawa namin ni kapatid na Alan. Minsan pa, sila apo, ang mahal na apo, meron silang pinuntahan na may sakit din. Alam niyo po ba ang ni-request na pag siya ay mamamatay, ang gagamitin niya yung pong aking CD. Yung aking CD na habang siya ay ililibing, gusto niya yun ang tumutugtog. Sa dating buhay ko po, ayoko yung ganon. Bakit patutugtugin yung kanta ko sa deadball? Ayoko po yun. Ako, mataas ang pride ko. Wag mo akong ano yun sa ganyan. Ayoko. Di po ba? Ayoko. Ba't ba yung kanta ko papatugtugin doon? Kadami ng mga CD ng mga singer, umaandar doon. Wag yung kanta ko, ayoko. Ganun po ako nung araw. Pero pinagnilayan ko, saan ginamit ng Panginoon yung aking tinig? Saan? Di po ba? Doon sa mga tao na halos nag-aagaw buhay sila. Nagpapadama ang Panginoon sa pamamagitan ng tinig ko. Yan. Ganyan po mga kapatid. Kaya't kung paano yun yung konsuelo na ibinibigay ng ating Panginoon sa bawat isa, maging hindi lang sa akin, maging sa inyo rin. May ibinibigay ang Panginoon talino sa inyo para magamit ninyo sa bawat araw, maging magsilbing paghahanda ninyo sa pagdating ng panahon na tayo nga ay bawian na ng buhay. Walang nakakaalam kung kailan yan. Maging sino man sa atin, matalino ka man, mayaman, walang nakakaalam kung kailan yung takda na ipagkakalob ng Ama na higitin na yung buhay mo. Wala po. Kaya sa bawat araw natin ng pagsusumikap, dumadaan tayo sa maraming proseso. Hatulad na lamang po nung yung gatas. Di po ba yung gatas ng kalabaw? Ginagawang keso yan. Keso, yung palaman sa tinapay. Yun po bang gatas ng kalabaw? Pakyari po bang gatasin yung kalabaw? Ano na po ba yon? Keso na agad? Hindi. Dumadaan yan sa maraming proseso. Dumadaan sa maraming proseso. Nilalagyan ng maraming sangkap. Katulad na lamang po yung leche plan. Yung itlog. Di po ba itlog? Inaalis niya, binubuksan ng itlog, inaalis yung puti, inihihiwalay doon sa pula. Pagdaka nilalagyan ng asukal, gatas at kung ano pa. Pagkatapos i-steam. Ibig sabihin, bago mo magawang leche plan, yung masarap na leche plan, saan dumadaan? Sa marami ding proseso. Ganyan din po ang buhay natin. Maraming paghahanda. Katulad rin ako ni kapatid na Marie na walang alam sa paghahanda ng araw kundi yung magpe-piesta, di maglinis ka. Pagkaraan naman ng walang piesta, nakatunganga ka, ang dumi-dumi ng bahay mo. Pero pagka Pasko, piesta, bagong taon, naghahanda ka, may kasama pang paputok. Ngayon po, wala na po akong paputok. Nung araw po, may paputok na ako. Paputok pa rin ako. Dahil yung bibig ko nga po, ratatat po ako, ratatate. Doble-doble ang paputok. Sabi nung aking mag-antay ng paputok para daw umalis ang masamang espiritu. Paano aalis ang masamang espiritu? Ako nga yung masamang espiritu. Natawa kayo. Totoo po yun. Bakit po? Kung masama ba sumasa inyo, sa palagay nyo ba mabuting espiritu kayo? Hindi po. Aminin natin pare-pareho. Masama akong espiritu sa dating buhay ko. Dahil ako yung walang ginawa kundi magmura na magmura. Pag ako'y nagmura, ganon, matatapos sa ganon, nawawalan na lahat ng mga anak ko. Sino natitira? Yung asawa kong matyaga. Na ngayon po ay sumakabilang buhay na. Totoo po, tayo ang masamang espiritu, aminin natin yon. Huwag tayong masaktan. Nung araw po, pasensya na po, humaba, pero ito, maganda to. Alam niyo po ba, ayan si Shepherd Josie,
Meron po yan tinatawag, di ba? Meron tayong third eye, may ganon-ganon. Siya po, fifth eye yun sa kanya. Sabi ko nga, kung paano siya ginamit sa akin ng Panginoon. Napakahiwaga. Wala siyang kaalam-alam, pero hindi niya alam, sa bawat nagaganap sa aming dalawa, pag uwi ko sa bahay, may masyado akong malaking pagninilay sa buhay ko. Sapagkat ako yung masamang espiritu. Ako. Kayo, masamang espiritu po ba kayo? Hindi po. Gaano po kayo kasigurado? Pasensya na po, ito po talaga totoo. Ako po talaga ang buong puso at pagtanggap na tinatanggap ko. Ako ay masamang espiritu sa dating buhay ko, sapagkat ang gawa ko ay taliwas sa kalooban ng ating Panginoon, na ngayon ay pinagsisimukapang kong maituwid na lahat. Hindi man po ako perpektong tao, sapagkat nagsusumakit akong ihanda ang aking sarili pagdating ng takda na ako ay babawian ng buhay. Marami dito, ang aking mga kapitbahay, salamat sa inyo, sapagkat ang Diyos ang nagpapakilala sa inyo sa akin kung sino ako ngayon, kaiba dun sa aking dating buhay. Ayan si Tita Yoli, magkaka-classmate po kami ng mga bibig niyan. Yung bibig ko po na mura ng mura, ratatat na ratatat, ganun din po yan eh. Si Tita Yoli, ayan oh, magka-classmate po kami niyan. Oh, ayan. Patotoo, di po ba? Ubod po ako ng kasuplada nung araw. Nagsusuplada wala naman. Ayun, yun ang ugali ko. Kaya sa inyo pong lahat, medyo nahaba man yung aking sinabi, alam ko po na meron kayo siguradong natutunan. Dahil hindi po ako patatayuin ng Panginoon dito kung walang kabuluhan yung ilalahad ko sa inyo. Ganyan po tayo ginagamit ng ating Panginoon. Kaya sa aking paghahanda, nais ko pong ihandog ang awit na ito. Unang-una sa ating Diyos na buhay, na nagpala sa akin at nagbigay ng buhay, na sa bawat araw, pag niloob niyang tumindig ako, narito ako, binigyan niya ako ng buhay at kalakasan. Sa inyo pong lahat, sa atin sa mga nanonood sa internet, Miss Catherine Chiculoy, kay Abby, anak ni Mother, babatiin ko, teka lang. At saka po, si Tita Au, si Tita Pat, mga kapatid natin sa Japan, Emily Miranda, ang tatay mo yata ay narito. Hello po sa inyo. Ayun, nakasalamin. Ayun, nagpatawad na siya. O, sige, nangingiti na. At siyempre po, kay Donna, siyempre kay Wesley, and siyempre, marami po kasi tayong mga nanonood dyan. Hello to Petrus and Trevor. Yeah, sa inyo pong lahat, sana magustuhan nyo ang awit na ito. Hello, Shepherd. O siyempre kay kapatid na Alan. Kapatid na Alan, hello! Mahiyain po yan si kapatid na Alan. Sa inyo pong lahat, at siyempre sa ating Panginoon na buong puso kong pinag-aalayan, ang Panginoon na nakakaalam ng lahat sa ating buhay, kung ano yung nasa puso natin. Ang Diyos ay hindi naghahangad sa atin ng sobra-sobra, kundi tayo ay inaasahan niya bilang anak niya, na kumbaga po ay magsusumite kung ano yung ating nakayanang ialay sa Kanya. Kaya para po sa iyo, Panginoon, ang awit na ito, inihahandog ko po sa iyo. Ilang ulit mo nang itinatanong sa'kin kung hanggang saan, hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal, hanggang may himig pa akong naririnig dito sa aking daigdig, hanggang may musika akong tinataglay, ikaw ang may iniibig. Ama, huwag mo sanang isiping ikaw ay aking lilisan, hindi ko magagawa lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal.
hanggang ang diwa ko'y tanging sa'yo laan, mamahalin kailanman. Hanggang pag-ibig ko'y hanggang walang hanggan, tanging ikaw lamang. Hanggang may himig pa akong naririnig dito sa aking daigdig, hanggang may musika akong tinataglay, ikaw ang may iniibig. Ama, huwag mo sanang isiping ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang may puso akong marunong magmahal, at ang sinisigaw ay lagi ng ikaw. Hanggang kailan, hanggang saan, hanggang kailan kitang mahal, hanggang ang buhay ko'y kunin mo hamang mahal. Ama, huwag mo sanang isipin ikaw ay aking lilisan. Hindi ko magagawa lumayo sa iyong piling, hanggang may pag-ibig laging isisigaw, tanging ikaw. Hanggang may pag-ibig laging isisigaw, tanging ikaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyo, kapatid. And, thank you so much, my dear. At ang kanyang pong binahagi ay paghanda po natin mabuti ang ating mga kaluluwa at ang ating puso ay laging linilinis, sapagkat pag dumating ang takda at tayo po ay makaharap ng Panginoon, sasabihin niya po sa atin, bumalik ka at humingi ka ng tawad at alisin mo lahat kung ano ang mga nasa iyong kalooban na hindi kalugod-lugod sa akin, saka ka bumalik. Gusto po ba ninyong paaalisin ka? Nandun ka na? Sino po ba may gusto? Wala. So ang susunod po natin magbabahagi sa araw na ito ay ang ating kawan na naman, ang aking si kapatid na Flor. Salamat po, Shepherd. Salamat po at buang kawan sa araw na ito. Napakabuti ng Ama. Buti na lang po, present kami lahat. Salamat po sa magandang temang ibinahagi sa atin, ang paghahanda. Tamang-tama po sa ating lahat ang salitang paghahanda, sapagkat tayo pong lahat ay nilikom tayo ng Ama sa dakong lugar na ito, dakong banal, upang tayo ay ihanda ng tuwiran, sapagkat tayo nga pong lahat ay, sabihin na nating aminin nating lahat tayo ay nagkakasala. Ang lahat ng ating pinagdaanan ay hindi maganda. Kaya nga po, tamang-tama po yung paghahayag na paghahanda sa bawat isa. Sa akin naman po ay mahihambing ko yung sarili ko sa yung ginagawa ko pong, yung akin pong ginagawang palarusdos. Dahil po pinagnilay po ako ng Ama dun sa aking ginagawa. Pag ginagawa ko po yun eh. Kasi yun po ay maraming sahog. Eka nga ay may saging, kamote, at saka may sago, at may langka. Subalit ano daw po ba ang langka? Ang langka ay kung magtatagal ay napapanis. Kung hindi mo po talagang lulutuing mabuti. Kaya ang sabi nga po, pag ang paghahanda mo sa sarili mo, katulad ng sago, kamote, yun daw po, at saka yung
yung bagay na inilalagay pa, yun daw po ay ang laman ng ating puso. Sapagkat yun daw pong dami ng uri na yun daw po yung ating laman sa puso natin na may galit, may hinanakit, may masamang kalooban, at saka po sa isip natin. Yun, hindi po ba, halo-halo nga po yun. Kaya nga po, ang sabi nga po ng Ama, ang tunay na paghahanda, anak, ay tuwirang sa akin ay aamin ng tunay na kasalanan, tuwirang susuko sa akin. At balang araw sa pagsusumikap at pagsusumakit ninyo, mga nagpapaakay sa akin, ako ang magbibigay ng linamnam. Di po ba, pagdating ng huli na tayo nagsikap, ay pagluto na tayo ay nasa kanyang paghahari na, tuwiran pong meron daw po siya talagang handog na linamnam. Kaya po talagang ang paghahanda ko sa inyong mga sarili, kung tatanggap lamang bawat isa, ay hindi na tuwirang mag-aalala, hindi na tuwirang mangangamba sa bawat oras kung ano ba ang ikabubuhay. Hindi na tuwirang po tayong mag-iintindi. Kaya nga daw po iaalay natin sa Kanya. Talagang sa pag-aalay na yon ay ang paghahanda niyang ipagkakaloob sa atin. Kaya po sabi niya, anak, tuwiran lang na magsikap bawat araw na huwag na mawalay sa akin at ang paghahanda ay pagkakaloob ko at ihahanda kong tuwiran ang iyong buhay na nakalaan sa inyo. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, kapatid na Flor. At wala pa po si Apo. At ang kanya pong pagbabahagi ay ang mahalaga po doon sa kanya ay tayo po ay lahat po na nakakilala sa lugar na ito at nakapuntan, tanggap ang ating Panginoon, nakilala ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Ang ating paghahanda sa ating mga kaluluwa ay malaking part o malaking bahagi si Apo Kunching sa ating mga pagbabago. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang ating Panginoon at si Apo Kunching. At si Apo Kunching po ay hindi isa. Bago po tayo nagpunta rito, hindi natin kakilala ang ating banal na Espiritu. Ang nakilala po natin ay ang